marami pa rin yung nagpapalista ng request for repatriation. Halimbawa, particularly sa United Arab Emirates, we receive a report na nasa 300 to 400 every day yung nagpapalista para Hmm. mag-request ng repatriation. Kasi even though it's just a 2-week ceasefire, hindi pa rin naman kasigurado na hindi magtutuloy-tuloy yung tension at hindi rin gano'n kabilis na makakabalik yung naging epekto nito sa ekonomiya. Dahil marami pa ring mga investors yung sabi natin mag-hold back na mag-invest. Mm. Yun na, yung request sa ayuda, yun yung marami ngayon kasi marami yung nawalan ng trabaho. Mhm. So, kamusta naman po ang komunikasyon nyo sa Philippine government natin? Ano? Sinabi nyo nga, ang hinihingi ng mga migrants dyan, mga OFW, is ayuda talaga. Yung iba sa kanila, humihingi na ng repatriation. Maayos naman ba yung komunikasyon sa ating gobyerno? Mabilis na rin. So the problem with repatriation sa ayuda with the MW at saka embahada ay kailangan mo pa talagang ano no, magpalista, pumunta sa embahada. So sa UAE, marami tayong mga kababayan ngayon yung nagtutulungan no, maraming mga organizations, mga vloggers yung namimigay ng ayuda pero syempre ito ay sa bahagi ng kawang gawa with ano no, private institution. And technically ano rin hindi namin alam kung i-allow ito ng UAE government kasi yung mga ganitong aktibidad ay kailangan ay merong regulation yung UAE. So ang hinihiling sana namin sa Philippine government ay talagang mag-reach out sa Filipino community kasi marami kaming mga report na natatanggap na ano no, maraming hinihingi mga dokumento tapos wala Mm. talagang malawak na information dissemination yung ating embahada saka MWO doon sa pamamigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Kahit doon sa Mm. repatriation ay marami ngayong nakapila. Kasi 4,000 pa lang naman yung napauwi, no? At 300 to 400 yung nagpapalista araw-araw, napakarami yung nagiging backlog doon sa usapin Mm. ng repatriation.